Hallelujah. Glory to God, glory to Christ Jesus, glory to you, Holy Spirit. At magandang gabi sa ating lahat. May kausap ba ako rito? Sabi ko'y magandang gabi sa ating lahat. Bakit niyo ako sinisigawan? Okay, handa na po ba tayo makinig ng salita ng Panginoon? Kung tayo po'y may Bible, buksan natin Matthew 7 verses 1 to 6. Ang sabi niya po dito, do not judge others so that God will not judge you. For God will judge you in the same way you judge them others. And He will apply to you the same rules you apply to others. Why then do you look at the speck in your brother's eye and pay no attention to the log in your own eye? How dare you say to your brother, please, let me take the speck out of your eye when you have a log in your own eye? You hypocrite, first take the log out of your own eye, and then you will be able to see clearly to take the speck out of your brother's eye. Do not give what is holy to dogs. They will only turn and attack you. Do not throw your pearls in front of pigs. They will only trample them underfoot. The word of the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang sabi ng ating sariling wika, huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya ring ipanunukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang puwing nagatahilan sa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't alisin ko ang puwing mo, gayong gatahilan ang nasa mata mo? Mapagpaimbabaw. Alisin mo muna ang puwing nagatahilan at sagay makakakita ka mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal sapagkat kay babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag niyong ihagi sa baboy ang inyong mga perlas sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Malakas sa palakpak para sa ating Diyos sa makapangyarihan. Glory to God. At ang lahat ay sumigaw na praise the Lord. Sumisigaw ng hallelujah. Sumisigaw ng glory to God. Ayan. Okay, sabi mo sa katabi mo ngayon, makikinig na tayo ha. Huwag mo na akong iistorbohin dahil gusto kong mag-uwi ng blessing. Anong sabi? Okay, palakpakan natin ang ating Panginoon. Sige po, tayo po ay magsiupo sa presensya ng ating Panginoon. At kung inyo pong mapapansin, ang Panginoon ay patuloy na nagbibigay sa atin ng mga tinatawag na warning kung paano tayong mabubuhay sa mundong ito na karapat-dapat sa kanyang paningin. Amen? Always remember na mayroon lamang pong isang layunin ang Diyos sa buhay ng tao. Sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 10, tayo ay nilikha upang gumawa ng mabuti. Sabi doon, ito'y itinalaga sa atin noon pumanguna. Ito po yung very purpose of God. Bakit kanya nilikha? Ang problema, hindi po tayo nakakaabot doon sa standard na iyon because tayo po ay lagi nagpo-fall short o kinakapos dahil sa atin pong mga kahinaan. At isa sa kahinaan ng tao, tinatawag natin ay pagiging judgmental. Yun pong ating pagiging mapanghusga. At naalala ko po ang kwento tungkol sa isang lalaki na itong lalaking ito ay kakaiba yung karunungan na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Bata pa lamang siya, lagi po siyang nagtatap sa klase, nag-high school ay lagi po siyang valedictorian, hanggang sa siya po yung nakatapos ng college at nakatapos po siya ng law, naging po siyang bar top notcher. At ang kanya pong layunin ay isa lang, ang kanya pong layunin ay tulungan ang justice system ng ating mundong ginagalawan. At ang sabi niya, dito sa bansang Pilipinas ay masyado pong nadidelay ang justice kasi
ay yung ating po mga judge ay masyadong mabagal. Matagal po ang mga hearings na ginagawa at marami pong mga pasikot-sikot na pinaparaan. Kaya ang nangyayari ay nadidelay po yung justice. Para sa kanya, hindi po yun maganda. Kaya siya po nangarap na siya po ay gagawa ng paraan para ang sistemang ito ay mabago. Kaya nung siya po ay nakatapos ng abogasya, naging top-notcher, siya po ay naging isang prosecutor, and after the prosecutor ay siya po ay na-promote as judge. Nung siya po ay naging judge na, ang kanya pong naging mithiin ay matapos ang mga kaso na dumadating sa kanyang sala ng mabilisan para hindi po nagbabaklag. Kaya ngayon, lahat ng dumarating doon ng mga kaso, ang kanya pong iniintindi ay sino po yung unang makarating at sino po yung kanyang unang marinig. And out of that, siya po ay nagbibigay na agad ng kanyang conclusion. Nakakalimutan niyang timbang-timbangin yung mga kasong kanyang kinakaharap dahil gusto niyang maging mabilis. Hanggang sa kanya pong ginawang ito, marami ang kanyang naging hatol na palpak at siya po ay nakasuhan and until one day siya po ay natanggal bilang isang hukom. Nung siya'y matanggal bilang isang hukom, hindi na kaya ng kanyang isip. Bumigay ang kanyang isip at siya po ay nasiraan ng bait at siya po ay nalagay doon sa mental hospital. Nung siya'y nandoon sa mental hospital, hindi natapos. Sa mental hospital, ang kanyang pangarap, siya po ay kumuha ng isang lamesa. Naglagay po siya ng isang pangalan doon, na doon po lahat ng kaso ng mga may problema sa isip ay doon sa kanya dinadala at siya po ang humuhusga. At sa ibabaw ng kanyang lamesa, nakalagay po ang isang malaking pangalan, nakalagay ay judgmental. Hello? Sabi mo, judgmental. Sabi mo, yan ay ang pagiging judgmental, yan po mental kaisipan, maling isipan. Yan po ay problem of the mind. Amen? Kaya nakalagay yung salitang mental ay napakamapanghusga ng isip ng tao. Napakabilis niyang mag-conclude, napakabilis niyang magtimbang-timbang at siya po ay humahatol after ng lahat ng iyon without knowing the fact. Amen? Kaya ito ipinapay sa atin ng Panginoon na maging maingat tayo. Na hindi tayo basta-basta na lamang humahatol, kung hindi, lagi nating isaalang-alang what is the truth. Tandaan natin, there is always three sides of the story. Kalabitin ang katabi. Kung abot mo, sabi mo, there is always three sides of the story. Ano yung three sides of the story? Una, sabi mo, your side, my side, and the truth. Amen. Meron ang panig mo, ang panig ko, at ang katotohanan in between. Kaya kung minsan kapag hindi po yan nagtimbang-timbang, hindi lulutang yung katotohanan. Amen. Kaya lagi tayong pinapaalalhanan ng salita ng Panginoon na maging maingat. Kaya ang sabi niya, huwag kayong humatol. Yun po yung kanyang pinapaalala sa atin dahil unang-una, bakit po tayo ay pinagbabawalang humatol? Tanungin mo ang iyong katabi. Sabi mo, bakit bawal na humatol tayo? Ha? Bakit daw? Sabi mo, kasi hindi ka naman judge. Tandaan niyo po, yun pong mga judge, nag-aral po ng mahabang panahon yan. Pinag-aralan niyo po yung mga tinatawag na reasoning. Marami po siyang mga pinag-aralan para siya po ay magkaroon ng patong-patong na pag-iisip para mag-come out po siya doon sa pinaka-the best conclusion. Kaya mahabang panahon, maraming pera, maraming araw at gabi ang ginugol sa pag-aaral para siya ay maging judge. Pero tandaan ninyo, kahit nag-aral na yung mga yan, minsan pumapalpak pa. Amen? And try to imagine na sila po ng mga dalubhasa ay pumapalpak pa, how much more kaya tayo? Wala naman tayong pinag-aralan kung hindi ang buhay ng kapitbahay. Amen? Anong aasahan mo? Ano kaya ang mangyayari kapag yun lang ang iyong pinag-aralan? Amen? Hindi mo alam yung tungkol sa mga batas. Hindi mo alam kung yung mga bagay na sumasakop sa bawat area ng batas na iyong i-apply. Anong mangyayari? Siguradong mas madalas o siguradong always palpak ang ating judgment.
Kaya sabi ni Lord, huwag mo nang gagawin niya kasi hindi ka kailanman tatama dyan. Amen? Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. So ano ang ating gagawin para hindi tayo humantong dyan? Unang-una, let us remember ang isang katotohanan, para hindi ka humantong sa paghatol, don't ever compare yourself to others. Wag na wag mong ikukumpara ang sarili mo sa ibang tao. Because you are created unique. Ikaw po ay merong sariling design. Hindi ka po inilagay sa isang pattern lang tapos ay nag-duplicate lang ng nag-duplicate. Lahat po tayo ay meron pong uniqueness. Iba yung takbo ng isip ko sa isip ninyo, iba yung tibok ng puso ko, bagamat pareho yung ating tibukin ng puso, yung bilang, pero yun pong nararamdaman ay magkaiba. Amen? Maaari yung iyong paningin ay pareho yung ating vision, pero magkaiba tayo ng nakikita. Maaring isang tao yung tinitingnan ay maganda. Ang tinitingnan ng isang tao yung pangit doon sa bagay na maganda. Amen? Kaya ibig sabihin, yung ating pong own uniqueness ang nagpapatunay na hindi po kailanman dapat tayong nagko-compare ng ating sarili kasi unang-una, hindi ka talaga tatama. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ako katulad niyan. Special na meron sa iyo para ikaw ay kanyang mahalin. Gusto kong ipakita sa inyo itong hawak kong pera. Magkano itong hawak kong pera? Magkano to? Ito ba'y luma o bago? Malutong o hindi? So magkano siya? 1,000. Ngayon, subukan ko kaya itong tupiin. Magkano na siya ngayon? Hindi nabawasan? Kahit 5? Kung lukutin ko siya, magkano na siya ngayon? 1,000 pa rin? Wala talagang bawas? Kung isawsaw ko ito sa putik, magkano na siya ngayon? 1,000 pa rin? Wala pa rin bawas? Yun ang gusto kong ipakita sa inyo, my dear brothers and sisters. Ganyan kakamahal ng Panginoon. Matuwid ka man, baluktot ka man, lukot-lukot man ang buhay mo, nakalublob ka man sa kasalanan, lagi mong tatandaan, hindi nagbabago ang iyong value sa harapan ng ating Panginoon. Mahal na mahal pa rin tayo ng ating Panginoon, anuman ang ating kalagayan. Amen! Kasi napakasarap ni Lord magmahal. Sabi doon, perfect love keeps no record of wrong. Wala siyang nakikitang mali. Wala siyang nakikitang kamalian sa ating mga kapalpakan. The only thing na nakikita niya yung kapahamakan na kung hindi niya tayo mamahalin, mapapahamak tayo, lagat tayo, at wala tayong kailanman pag-asang mapanghahawakan. Amen. Alam niyo po, kung minsan sinasabi ng iba, nawawala daw ang pag-ibig ni Lord sa makasalanan. May 2 bata naglalaro. Habang sila naglalaro, si tatay may ginagawa sa lamesa. Sabi ng panganay sa kanyang kapatid na maliit, Toy, huwag ka masyadong malikot. Kasi kapag ikaw ay may na-damage sa ginagawa ni tatay, mapapagalitan ka ni tatay, hindi kanya mamahalin. Mawawala ang pag-ibig niya kapag ikaw ay mayroong nasira sa kanyang ginagawa. Alam niyo, sabi ng tatay, nung ito'y marinig, tinawag yung 2 bata, sabi niya, halika yung 2. Sinabi ni kuya mo, kapag may nagawa kang masama sa akin, hindi na kita mahal, hindi totoo yun. Gusto kong ipakita sa inyo na kahit ano ang inyong magawa, mahal ko pa rin kayo. Kaya lang, may kaibahan ang pagmamahal. Anong kaibahan? Sabi ng tatay, ang pagmamahal. Kung halimbawang tama ang ginagawa mo, I love you, with a love that makes me happy. Pero kung ikaw ay laging palpak, still I love you with a love that hurts me. Pag-ibig, pero nasasaktan ako. Kasi bakit? Dahil mali ka? No. Dahil alam kong kung hindi ka magbabago, mapapahama ka. Amen? Kaya sabihin mo, kaya si Lord nagbigay ng pagkakataon sa lahat ng tao na makabalik sa kanyang piling. Amen? Kasi kung inyong titingnan, sabi nga ng iba, bakit sa dami-dami ng manner of death, bakit yung kamatayang nakadipa sa krus ang kanyang pinili? Ang dami naman pwedeng piliing mas magaan. Bakit yung pang nakabukas ang kanyang mga kamay sa krus ng Kalbaryo? Malapit na naman nating ipagdiwang ang kanyang pagsasakripisyo. Bakit yun ang kanyang
pinili na kamatayan. Alam niyo kung bakit? Kasi ipinakita niya ang kamatayan na nakadipa ang kanyang kamay sa krus ng Kalbaryo upang ipakita sa ating lahat na ang kanyang mga kamay ay laging nakabukas sa mga taong magbabalik loob sa kanyang piling. Amen? Palakpakan ng Panginoon. Pero tandaan mo, yung kanyang mga nakabukas na kamay ay isang hudyat na kung ikaw ay magbabalik, gusto kanyang yakapin. Pero lagi mong alalahanin, mayayakap ka lamang niya kung tatanggalin mo ang pako na ikaw ang nagbaon. Walang iba kung hindi ang ating mga kasalanan. Amen? So, ayan, mapagpalang araw po mga pray partners. Ayan po si Brother Samson Patag. Ayan, bagamat siya ay hindi na natin kapiling, pero ang salita po na ibahagi niya sa atin, ayan, na mula sa Diyos ay mananatili magpakailanman. Ayan, dumilim yung ilaw ko. Ayan. Anyway, yun po ay noong March 1, 2021. Playback gawain po ng Amor Solo prayer meeting. At ang kanyang tinunghayan na salita ng Diyos ay ang Matthew 7, 1-6. Ayan na, huwag tayong humusga sapagkat ang panukat na gagamitin sa atin ng Panginoon ay ayon sa panukat na gagamitin din natin sa iba. So, ayan po si Brother Sam, ayan, naka-attend po ako sa amin sa GMA, San Jose. At lagi niya pong dala yung, yung 1,000. Yan, naalala niyo po yun. So, napakagandang halimbawa na kung paano tayo kamahal ng Panginoon. Na kahit anong sitwasyon na may putik ka man o lukot-lukot ang buhay mo, katulad ng sinabi niya na hindi nagbabago yung pag-ibig sa atin ng Diyos. O di ba napakatibay, no? Yung matatandaan natin yung 1,000 na yun na lagi niyang ginagawang example. So, ayan, so kahit wala na si Brother Sam, mananatili sa atin ang mga salita ng Diyos na ibinahagi niya sa atin. At muli po, ang buong video po ay nasa comment section. Ayan, panoorin po ninyo ng buo si Brother Samson Patag. At muli, nag-aanyaya ang ating gawain Tuesday and Saturday, dyan po sa Sukat Parañaque, San Dionisio. At ang ating gawain sa Amor Solo ay Monday, Wednesday, Thursday, and Friday po yan. Ayan, maraming salamat ka-prayer partners. Kita-kits tayo!